Dalawang aktibong general umano ang nagbabalak tumabla kay Pangulong Kuting Jr. sa gitna ng lumalalang krisis sa administrasyon sa gitna ng kaguluhan. May matinding ikumpisa kasi ng pangalawang Pangulo Sara Duterte at Senadora Amy Marcos na nagbibigay ng bagong kulay sa isyong kinakarap ng pamahalaan. Ayon sa ulat, ang dalawang general ay di mo hindi na naniniwala sa pamumuno ni Kuting at may planong kumilos upang kontrahin ang direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Habang nananatili ang kanilang mga pangalan sa lilim, nagsilbing dagok ang balitang ito sa Malacanang. Kasabay nito ay kinumpisal ni VP Sara at Sen Amy ang kanilang pagkabahala sa mga desisyong inilalatag ng Pangulo na ayon sa kanila ay nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng mga opisyal at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Tuloy namang inaantabayanan ng publiko ang magiging aksyon ng Malacanang sa harap ng mga bantang ito. Samantala, maraming Pilipino ang nananawagan sa mga lider ng bansa na isang tabi ang kanilang iringan at magtulungan para sa kapayapaan ng bansa. Sa kabila ng lumalalang tensyon, nananatili ang panalangin ng sambayanan para sa kapayapaan at pagkakaisa sa pamahalaan. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Po sa mga otoridad, meron na daw silang lead na tumutukoy sa lokasyon ni Pastor Kibuloy. Ganon? Sure kayo diha? Ambo. Parang ano lang yan General Bantag. Parang General Bantag lang Panay sabi, meron na kaming lead. Kay General Bantag, hanggang ngayon, wala naman din nakita si Bantag. Pakinggan natin kung totoo ba na alam na nila yung lokasyon ni Pastor Kibuloy. Sige nga, mamaya At dalawang general umano ang tatabla kay Bangag. Nako! Hello po. Arigato, maraming salamat sa pakulay. Good PM Bisdak from Tokyo, Japan. Hello po, magandang tanghali po sa inyo. Konnichiwa. Amira na. Nako, ako sa akin lang guys. Kung legit ito, merong dalawang general. Aktibo ito guys. Aktibong general. Balak umanong tablahin si Bangag. Hoy, putol ba yung live natin ngayon? Mais naman, ma'am. Sabi ni Hansa, bakit sinasabi nila sa public tukoy na ano ba yan, diskarte na yan? Wala. Ewan ko, sinabi ho nila. Parang publicity lang, ganun. Para sabihin, may hindi sayang yung kanilang mga pinanggagawa, yung mga ginagawa nilang, ang tawag yan, nilulutong akusasyon kay Pastor Kibuloy. Ay, Sniper, maraming salamat sa pakulay. Hello po sa inyo, Team Bantag from Team Buwis Pawis. Buwis Pawis. Magandang tanghali po, Sniper. Thank you so much po sa inyong pakulay. Sabi ni Bling Oblo, pangtakip lang yan sa isyo. Baka nga pantakip sa isyo kasi malapit na po sila mabibisto tungkol sa secret agreement ng Marcos at ng China. At yung PDIA-Lex, ito na yung pantakip nila sa butas. Ito, Pastor Kibuloy, ito, meron na namang biktima. Itong Marcos admin na politiko. Napag-alaman po natin mga kabisdak. Maraming salamat, Sniper, sa pag-upgrade ng membership. Na itong si Mayor Michael Rama, na itampok na rin natin ito, ay pinatawan ng suspensyon ng ombudsman. Ngayon yari kayo. Dahil maraming mga supporters din pala itong si Mayor Rama. Siyempre, pag magaling ka na Mayor at mabait ka, talagang hindi ka iiwan ng mga constituent mo. Sumugod po Sumugod po kagahapon yung mga supporters ni Mayor Michael Rama diyan sa Cebu City Hall.
Belma Rivera, maraming salamat to sa inyong pakulay. Alam nyo, ako sa akin lang guys pag yung isang politician ay matino, pag yung isang politician ay maganda yung ginagawa sa kanyang bayan, maniwala kayo, meron talagang susuporta yan. At kung ipagpatuloy po ito guys ng Marcos admin, yung panggigipit sa mga pro-Duterte, no? Yung panggigipit sa mga anti-Marcos, mukhang dadami po ang ating kakampi dito. Gaya yun kay Mayor Rama. Hindi naman yata yung iba dyan pumunta ng hakbang maisog. Wala naman. Kung ito ay lalong magalit, yari ka nyor. No? Tibag ka dyan nyor. Sabi ni Marites kanilang sumugod dahil sumama sa rally. Sumugod po sa Cebu City Hall upang magbigay ng suporta kay Mayor Michael Rama. Pero bago po natin pag-usapan yung si Mayor Michael Rama, ay i-update po muna natin kayo mga kabisdak. Yung sinabi ho ngayon, kagabi pala ito, na umano'y tukoy na ang lokasyon ni Pastor Apollo Sikibuloy. Okay. Sabi ni Oblo ba yun, tol? Oblo. Ang laki ng Cebu, tas nanalo yan. Binuto yan ng taga Cebu naman. Okay, pakinggan po natin itong update patungkol po kay Pastor Kibuloy para po sa Kingdom of Jesus Christ, sa mga sumusuporta kay Pastor Kibuloy. Magandang hapon po, Saudi Girl. Ayon po kasi sa mga otoridad, meron na daw silang lead at may mga impormasyon na silang natatanggap kung saan si Pastor Kibuloy. O sige nga, pakinggan po natin. Yung manhunt operation po natin ay naulasdan ng ating Chief PNP ang nag-assure po sa atin na tuloy-tuloy po ito. May mga magaganda po tayong efforts na I'm not at liberty to share for now, but suffice to say po ay may mga magaganda po tayong information na binavalidate po that would hopefully lead to the location po ng mga accused po natin. Okay, no? Ang tindi ng nila, no? Tuloy-tuloy daw yung manhunt operation nila kay Pastor Kibuloy. Alam nyo po, no? Kayo na nga pagtataka kayo. Bakit sobrang busy ninyo kay Pastor Kibuloy? In fact, no? Hindi naman si Pastor public enemy number 1. Para hanapin nyo ng hanapin. Ano bang nagawa ni Pastor ng gugulo ba sa bayan? Wala naman, ho. Ito ay mga akusasyon lang naman. Hindi pa napapatunayan kung talagang merong kasalanan si Pastor. Tuloy-tuloy daw yung manhunt, no? Actually, talagang tuloy-tuloy. Ma'am Bridget Sagong, Gracia Tegal, magandang tanghali. Tuloy-tuloy naman talaga. Napaka-uwi naman ninyo. Simple lang naman kasi yan, ma'am. Marcos admin, mga bangag supporters. Kailangan lang ho ninyo pagbigyan yung hiling ni Pastor, yung 21 na kondisyon is hindi na po tayo mag-hide and seek dyan. Hindi na po kailangan pa ni Pastor na tago kasi nga natatakot si Pastor. Meron kasi kayong balak na hindi maganda kay Pastor. Makasigurado lang si Pastor na pag sumuko siya at pagharapin niya itong mga akusasyon ay hindi siya mapahamak. Wala namang masama na poprotektahan mo yung sarili mo laban sa kapahamakan. It doesn't mean na ikaw ay iniiwasan mo yung mga akusasyon sa iyo. Ang pangunahing lang naman ni Pastor diyan, reason kaya hindi pa po siya lumutang dahil yung seguridad niya ay delikado. Kaya nga naglatag si Pastor ng kanyang hiling sa Marcos admin na baka po pwedeng pagbigyan nyo kami para ako ay lulutang at haharapin ko lahat yan. Kasi sabi nga ni Pastor, yung mga kaso na yan mababaw lang yan At pabalik-balik lang yan. Patay na nga yung kaso na yan, binuhay pa. Hello ma'am Valerie Nisnas, maraming salamat po. Welcome po sa Bisdak Pilipinas. Pag-upgrade. Bisdak, klaro ng PDL Alex Polboron showing. Ako para sa akin na guys
Yung hearing ni Senator Bato, mahalaga po yan para sa atin, nakikipaglaban pa tayo para sa bayan. Okay, tuloy oh. Yung mga binabalidate na information na internal, sabi mo magandang development. Walang ganito ng mga past several weeks nung kumula nung ilabas yung warrant of arrest. This is something new. Well, suffice to say, sir, now we are receiving different information as to the possible location of not only Pastor Kibuloy but the other accused. But again, I'm not at liberty to reveal where are this exact location. But there are good leads that are being pursued by our tracker teams, and hopefully ay ma-locate na rin po natin at ma-serve na po itong mga warrants of arrest in-issue po ng ating korte. Okay, maliwanag guys, meron na daw silang lead, no? Meron na. Meron na daw silang lead, mga impormasyon kung saan yung exact location ni Pastor Kibuloy. Di hanapin ninyo, puntahan ninyo, wala namang problema dyan eh. Basta wag lang ninyo, parang, kunyari, natukoy na ninyo yung lokasyon, tapos, magdala kayo ng sandamakmak na militar. Tandaan nyo po ha, at mga kapulisan, hindi po armado si Pastor Kibuloy. Yan po ay pastor. Wala pong armas yan. At wala pong private armies yan. Kung sakali, natukoy nyo, kung sabi naman kasi, may lead na daw, huwag naman harasin. At isipin nyo pa rin yung tinatawag na human rights, karapatang pantao ni Pastor. Dahil hindi naman ho siya convicted. Ang tindi nga ho sa Pilipinas eh. Yung hindi convicted, hinuhusgahan. Pero yung convicted, nasa Senado, nagtatanong. Nagtatanong, animal. Only in the Philippines, pinapayagan pala yun, no? Yung inaakusahan, hindi convicted, merong presumption of innocence, humingi ho ng pabor para po siya ay harapin niya yung mga akusasyon sa kanya at di pa naman napatunayan, hindi convicted. Binabraso nila, ini-starring lagi, no? Pina-trial by publicity, kung ano-anong nasa isip nila. Pero ito, convicted na talaga ho, guys. Nimal, nasa Senado, nakakurbata, sinasahuran pa ng Pilipino. Ay, gago talaga, no? Ang tindi ng Pilipinas ngayon, ha? Alam naman natin, convicted si Junggoy, eh. Sa kasong unitives. Pero haya na, nagtatanong, sinasahuran pa natin ang tindi. Dapat nga ho, ito yung huhusgahan natin, itong mga taong ito, itong mga convicted. Dapat nga ho yan, kinukulong na yan eh. Bakit ang laya niya dyan sa Senado magtanong? Gagi ng Pilipinas. Pero si Pastor, di man nagnakaw ng pera yan ng bayan, no? Di naman nangungurakot ng pera natin. At wala naman siyang winaldas si Pastor Kibuloy na pera ng ating gobyerno. Nakakalungkot, para bang ang sama-sama ni Pastor sa bayan natin. At ito ngayon, tinitira ng trial by publicity. Demolition job. Alam mo naman talagang pugante si Pastor na grabing kasalanan, no? Abala sa bayan. Yung abala nga sa bayan, nangungurakot, ayun, malaya. Nakakurubata na sa Senado, nagtatanong kay Morales. Okay. Ayan po yung latest update. Anyway, ito po, isa pang biktima ng mga bangag. Sabi ni Leomil Flores, yung nga sir, convicted, bakit nanalo? Nakapagtataka sir. At bakit payagan ng mga ganyang tao na tumakbo? Bulok ng gobyerno natin eh. Bangag-bangagan din. Dami ng biktima itong Marcos admin na mga kumukontra sa kanila. Biktima si Bantag, TVs, Pastor Kibuloy, Gobernador Edwin, Gobernador Mamba. O ito, si Mayor Rama. Grabe na to guys. Alam, masyado namang halata kasi itong ginagawa nila kay Mayor Rama para sa akin guys. Sobrang halata na ho. Ewan ko kung sabay-sabay po sila ni Gobernador Edwin matanggal sa pagiging public servant, official ng gobyerno. Pero kuy daw kayo dito ha.
Pag tutuluyan ito si Gobernador Edwin, tutuluyan, magagalit talaga ang mga taong bayan dyan, lalo na si Gobernador Mamba. Kay Gobernador Mamba talaga, tanggal na eh. Disqualified. Pero umapila pa. Pag tinuluyan, mantakin mo from north to south. Oh. Tapos ito na naman si Mayor Michael Rama. Sige nga, pakinggan nga ho natin tong balitang ito. Hindi naman natin nasundan ito ng todo. Pero ito yung latest mga kabisdak. Sumugod ho sa City Hall, Cebu City Hall, ang mga supporters ni Mayor Michael Rama. Ito, pakinggan mo natin. Huwag ang ilang empleyado ng Cebu City Hall na nagreklamo laban kay Cebu City Mayor Michael Rama matapos suspindihin ng ombudsman ang alkalde. Sa kabila niyan, may ilang pa rin patuloy na sumusuporta kay Mayor Rama. At live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, kumusta ang sitwasyon dyan? Hindi kararating lang kanina ni Mayor Michael Rama dito sa Cebu City Hall matapos ang suspindi ng ombudsman. Ninindigan ng alkalde na wala pa siyang natatanggap na suspension order. Nako! Dismayado ang ilang empleyado ng City Assessor's Office sa Cebu City Hall matapos suspindihin ng 6 na buwan si Mayor Michael Rama at 7 iba pang opisyal. Nagsuot pa sila ng itim bilang pagpapakita ng suporta kay Rama. Masakit kasi matulungin ang tao na yan. Yung mayor natin matulungin. Para siyang tatay namin. Bait naman si Mayor. Bait naman sa amin dito. Nakutin kami na gano'n nangyari sa Mayor namin. Sa utos ng ombudsman, pinatawan ng suspensyon si Rama dahil sa mga reklamong grave misconduct and becoming of a public officer, grave abuse of authority at iba pa. Nag-ugat yan sa reklamo ng ilang opisyal ng City Hall na bigla umanong nilipat sa ibang opisina ng walang paliwanag. Ilang beses silang nakiusap ang mga inilipat na opisyal pero hindi. Okay, pakinggan din natin yung side ng ng nagrereklamo, no? Para malaman nating lahat. Kasi si Mayor Rama, ang dami namang sinabi kasi ng mga tao sa Cebu na mabait naman Mayor namin. Mabait talaga kasi mananalo ba yan kung hindi mabait? Susugurin ba yan ng mga taga-suporta niya kung hindi mabait? Pero ito guys, pakinggan natin yung kwento para hindi tayo magiging bias at sagutin natin ayon sa ating pananaw, sarili nating opinion bilang isang Pilipino. Hindi naman ako taga Cebu at hindi naman ako botante tayo, pero alam naman natin kung sino si Michael Rama at ano yung koneksyon niya sa mga Duterte, lalo na sa Akbang Maisog. Sige nga, tingnan natin. Hindi raw sila pinansin. Hindi rin daw sila pinasahod ng 10 buwan. Agad namang bumuo ng ordinansa ang City Council para mapasahod ang mga empleyado. Pero 4 na buwang sahod lang daw ang natanggap nila. Hirap. Walang sweldo for how many months? If they're going to reassign employees, no, kailangan may valid reason yun sila. Diretso lang yan reassign, walang rason, so, yun. So, sana makinig sila sa mga empleyado. Kung may ibang nalungkot sa desisyon ng ombudsman, natuwa naman ang mga empleyado ng City Hall na nagreklamo laban kina Rama. Alam nyo, anuhan lang ako guys, sagutin ko lang si Sir. Mukhang mali yung sinabi niya na sana makinig kayo sa empleyado. Diyan tayo. Empleyado na masusunod. Alam mo sir, sa totoo lang, pasalamat ka pa kasi hindi ka tinanggal. Inilipat ka. Inilipat ka lang departamento. Pero hindi naman tama yung sasabihin mo na sana makinig sila sa empleyado, hindi Dapat tayo, empleyado, ang makinig sa boss natin. Kasi may boss tayo. Pero kung ikaw, boss, ikaw papakinggan talaga kasi boss ka Ganun naman talaga. Papakinggan yung side ng empleyado pero wag mong i-expect ganito guys sa mga nagtatrabaho pwede ka naman pakinggan ng boss mo kung ano yung hinanaing mo. Pero tandaan mo, ikaw ay empleyado. Meron kang boss. Papakinggan ka pero wag mong i-expect na yung hinanaing mo ay masusunod. Yung hinanaing mo ay maririnig.
at kakatigan. Depende pa rin yan sa boss mo. Kung ganun na lang ho pala yung mangyayari sa atin mga kabisdak, kunyari ako, empleyado ako, sasabihin ko sa boss ko, boss, gawin mo nga akong manager. Ay, nag-aaral. Di manager. Boss, gawin mo ng sahod ko ganito. Ay, nagago, susundin agad. Pero yung inirereklamo kasi daw, 6 months na sahod, hindi na ibigay. Pero meron namang resolusyon ang city councilors. Binayaran daw sila, ang nabayad lang sa kanila, 4 months. Tama? 4 months. So, meron pang 2 months. Ibig sabihin, nabayaran na pala kayo ng 4 months, ang kulang na lang 2 months. Bakit ba kayo nagre-reklamo ng todo? Di ba kaya nagamit kayo, sir, ma'am? Hindi mo pwedeng arigluhin. At bakit? Ako sa akin lang, ginaganito. At bakit? Ombudsman agad. Hindi ba po pwede? Isusolve muna natin dito, no? Nandito naman ho tayo sa nandito naman ho tayo sa Cebu City Hall, pareho tayo ng trabahuan, mga animal, araw-araw tayo nagkikita, no? Di ba kayo pumunta sa mayor's office? Kasi, para sa akin dapat, ang pagbuntungan mo ng galit dito, yung city administrator. Oh? Di ba city administrator? Yung city administrator, ipatawag mo. Magreklamo ka. Kung saan ka magrereklamo, ireklamo mo kay mayor. Mayor, bakit ganito mayor? Yung city administrator mo, mayor, ay hindi niya ako pinasahura ng 6 months. Nagpasa ng resolution, 4 months lang po yung nabigay. May 2 months pa ako na hahabulin. Mayor, anong gagawin ko? Yun ang tanong dyan. Pumunta ba kayo kay mayor? Kasi si mayor pa naman, sabi pa naman ni Mayor Rama, wala man akong alam dyan. Nagulat na lang ako, sinama ako dyan. Wala naman akong alam sa pinapasahod. Ang dapat talagang nakakaalam dyan, yung city administrator. Yun ang maliwanag dyan. Puta ma'am, 2 months lang, abunuhan ko na nga yung sahod mo, magkano ba? Sige, tuloy, Nakakasurpresa, pero same time nakakakaba kasi hindi namin alam kung anong mangyari mamaya o bukas kasi malaking tao to sila, si Mayor, ang city admin. So, tingnan mo ha. Ma'am, ako basang-basa na kita ma'am dyan Sabi mo, nakakatakot, nakakakaba, dahil malaking tao yung binangga ko, Mayor. Alam mo pala yan Mayor yung binangga mo, mantakin mo ha. Mayor yung binangga mo. Tapos, basta-basta ka bumira sa mayor ng ganon. Di ka ba natatakot? Nabasa kita mamay, di kaya. Nagkaroon kayo ng lakas ng loob dahil merong taong nasa likod sa inyo. Ako guys bakit ako maglakas ng loob, magrereklamo sa employer ko? Kasama ko araw-araw, nasahuran naman ako ng 4 months. Nalipat lang naman ako, may trabaho pa naman ako. 2 months lang naman ang habulin ko. Di ba sabi niya, 6 months daw, hindi pinasahuran. Tapos 4 months lang daw yung naibigay, may 2 months. Punta, simpleng logic ma'am Ikaw takot ka, nakakaba. Alam mo na malaking tao, binangga mo. Bakit hindi mo na lang nilapitan si Mayor? Mayor, 2 months lang naman kulang namin 3, Mayor. Baka pwedeng i-release. Maliit na bagay lang yan Pinapalaki nyo. Ang malaking tanong lang dito, sino ba yung nasa likod sa ninyo? At napaka-timing naman. Na kung saan si Mayor Michael Rama pinagbigyan ng hakbang maisog. Saka naman nagsisulputan ito. Grabe ng bangag admin na ito. Matuloy kami mga ordinaryong empleyado lang po. So may takot din. Pero masaya kami kasi may justice. Happy lang. Tingnan mo simpleng tao lang daw sila. Alam mo naman simpleng tao ka pero ang lakas ng loob mo na yung kasama mo sa isang bahay tinabla mo. Hindi ako naniniwala dyan, ma'am.
na walang taong nasa likod sa mga ginagawa ninyo, meron. At wala pang due process. Wala lang, basta lang sabihin na mayroong complainant. Para sabihin hindi ginigipit. Para sabihin may basihan. Pero kung himay-himayin mo yung pangyayari, nakapagtataka. Putang ina, 2 months lang naman yung discrepancy. Papalakihin mo, kailangan mo pa isuspindi. Ipasuspindi yung mayor ng inyong bayan na binoto ng maraming tao. Oh. Ano yun? Saan kayo kumuha ng lakas ng loob? At saan kayo kumuha ng motibasyon na tablahin ninyo ang kasama ninyo sa tahanan? Isang tahanan eh. Awkward to, ma'am eh. Tumatanggap pa rin kayo ng sahod. Siguro ito discrepancy lang, backlog lang, na kaya namang habulin. Nakakalungkot kasi siguro ngayon pumapasok ka. Papasok ka dyan sa City Hall, anong mukha iharap mo? Oh. Eh di mahusgahan ka ng mga tao dyan, mga kasamahan mo. Oh. Sige, simpleng logic lang. Bakit gagawa ka ng isang hakbang na alam mo, tatamaan ka pati pamilya mo? Simple lang, ho. Tatamaan ka talaga dito, pati pamilya mo. Mahusgahan kayo. Sisikat kayo. Sikat supoy nga lang. Oh. Pwede, di maiwasan, masabihan kayo, mga bayaran kayo. May taong nagbabayad sa inyo. May taong nasa likod ninyo. Pwedeng ganunin namin eh. Kasi nga, maliit lang naman na bagay yan. Bakit napunta sa suspended? Talaga. Then, kasi ang hirap na dinanas namin 10 months, especially nung nandun pa kami sa opisina na yung mga tao parang kinukundi na kami. Ayon naman kay Mayor Rama, wala siyang ideya tungkol 10 months o 6 months? 10 months o 6... Sorry hindi ko masyadong nakuha yung... kasi 10 months yung dinig ko dito sa dulo eh. Basta, nasahuran sila, may backlog lang. Tuloy. Kung sa kinakaharap na reklamo, maski raw suspension order, wala pa siyang natatanggap. I do not know what it's all about. I do not know. They're talking about salary. I mean, what salary? How can I have a legal remedy? I don't even have a copy of the complaint. No, I don't even know about it. Kapag inihain na ang suspension order laban kay Rama, papalitan siya ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Okay, stop tayo doon. No. Ito yung masaklap. Kasi nga, walang natanggap yung mayor na ito na reklamo galing sa ombudsman. Ano to? Shortcut? Wala nang due process. Pagdating sa kalaban ng Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!